Ang bigat ng folder sa kamay ni Marco Imperial ay kasing bigat ng 5 taon na gusto na niyang tuluyang ibaon sa limot. Sa loob nito ay ang mga papel ng annulment, ang huling piraso ng palaisipan para sa perpektong buhay na matagal na niyang binuo sa Makati. Isang pirma lang mula kay Althea ang kailangan niya, at pagkatapos ay malaya na siyang pakasalan si Katrina, ang babaeng sa tingin niya ay karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Napatingin siya sa paligid. Ang bahay na ito sa Tagaytay, ang amoy ng damo at basang lupa, ang preskong hangin, lahat ng ito ay parang mga multo ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Dati ang lugar na ito ang kanlungan niya. Ngayon, isa na lang itong abala, isang balakid sa kanyang mga plano. He was easy. He closed multi-million peso deals for a living. This should be easy. This was just closing chapter. Tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ni Katrina sa screen, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hello, honey, sagot niya, ang boses ay malambing at puno ng kasiguraduhan. Marco, baby, where are you? I miss you already, malanding sabi ni Katrina mula sa kabilang linya. Naririnig niya ang mahinang tunog ng jazz music sa background. Malamang ay nasa penthouse na siya, naghihintay sa kanya na may kasamang mamahaling alak. Iyon ang buhay na para sa kanya. I'm here in Tagaytay. Don't worry, honey. This will be quick, sabi ni Marco, ang tingin ay nasa pintuan ng lumang bahay. I'll handle this. I'll be back in Makati before dinner. Is promise. Okay, baby. Just get her signature. I want to start planning our wedding, sabi ni Katrina. Of course. See you later. Pagkababa niya ng tawag, huminga siya ng malalim. Itinikom niya ang kanyang panga, pinapatigas ang sarili. Oras na para tapusin ito. Naglakad siya papunta sa pintuan at kumatok ng 3 beses, matatag, walang pag-aalinlangan. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas bago bumukas ang pinto. At doon nakatayo si Althea. Hindi gaanong nagbago ang itsura nito. Ang mahaba niyang buhok ay nakapusod lang ng simple. Nakasuot siya ng isang luma at maluwag na duster. Ngunit ang mga mata niya iyon ang nagbago. Dati, ang mga mata ni Thea ay puno ng buhay, puno ng pagmamahal para sa kanya. Ngayon, walang emosyon ang mga mata niya, parang 2 malalim na balon na natuyuan na ng luha. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang siya nito na para bang isa siyang estranghero na naligaw ng daan. Thea, simula ni Marco, itinaas ang folder. I'm here too. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang mabilis na yabag ng maliliit na paa ang narinig niya mula sa loob ng bahay. Kasunod nito ay ang halakhak ng mga bata. Mula sa likod ni Thea, 2 bata ang tumakbo palabas. Isang batang lalaki at isang batang babae, magkamukhang magkamukha, na may parehong kulot na buhok at bilugang mga mata. Tumakbo sila papalapit sa kanya. Natigilan si Marco. Nanigas ang kanyang buong katawan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Bago pa man siya makapag-react, niyakap ng 2 bata ang kanyang mga binti. Ang isa sa kaliwa, ang isa sa kanan. Sabay silang tumingala sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa, at sa isang boses na puno ng pananabik, sabay silang sumigaw. Daddy. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Nabitawan niya ang folder. Ang mga papel ng annulment ay nagsilaglagan sa sahig, kumalat sa paanan niya na parang mga tuyong dahon. Daddy. Sino-sino ang mga batang ito? Ang tingin niya ay dahan-dahang umangat mula sa mga bata patungo kay Althea, na nakatayo pa rin sa pintuan. Ang mukha ay blanko, ngunit ang mga mata ay nagsasabi ng isang kwentong hindi niya maintindihan. Nanginginig ang kanyang labi nang subukan niyang magsalita. Ang boses ng makapangyarihang sihi ay naging isang halos hindi marinig na bulong. Sino sila? Hindi kumurap si Althea. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mga mata, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagsalita ito sa kanya ng may damdamin. Isang damdamin na kasing lamig at kasing talim ng yelo. Mga anak mo, Marco. Sila ang bunga ng gabing kinalimutan mo. Ang huling salita ni Thea ay parang isang patalim na bumaon sa katahimikan ng sala. Sila ang bunga ng gabing kinalimutan mo.
Nakita niya ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Marco. Ang kumpiyansa, ang pagmamataas, ang lamig, lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap na palitan ng purong pagkabigla. Sa isang sulok ng kanyang puso, may isang maliit na bahagi na nakaramdam ng pait na tagumpay. 5 taon. 5 taon niyang dinala ang sikretong ito, at ngayon, nasaksihan niya mismo ang bigat nito nang bumagsak ito sa balikat ng lalaking sanhi ng lahat. Ngunit mabilis na nawala ang pakiramdam na iyon nang makita niyang napatingin ang kanyang mga anak sa nagkalat na papel sa sahig. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Migs at Luna. Agad na kumilos ang kanyang instinct bilang isang ina. Lumuhod siya at niyakap ang dalawa. Migs, Luna, halika na sa loob. Magbasa tayo ng libro, okay, malambing niyang sabi, ang boses niya ay 100% kaiba sa boses na ginamit niya kay Marco kanina. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay at dinala sila palayo sa tensyon, palayo sa lalaking nakatayo pa ring parang estatwa sa gitna ng kanilang sala. Isinara niya ang pinto ng kanilang silid. Ang kwarto ay simple lang. Isang kama, isang maliit na aparador, at isang estante na puno ng mga librong pambata at mga laruan. Ito ang mundo nila. Isang mundong binuo niya ng mag-isa, isang mundong ligtas at puno ng pagmamahal. Isang mundong walang puwang para sa isang Marco Imperial. Mommy, sino po yung man in suit? Tanong ni Luna, ang mga mata ay bilog at puno ng kuryosidad. Siya po ba ang daddy sa picture? Dagdag ni Migs. Napalunok si Vea. Mayroon siyang isang maliit na larawan ni Marco, nakatago sa ilalim ng pinakatagong tumpok ng damit sa kanyang aparador. Itinago niya iyon para sa araw na ito, para sa araw na magtanong ang kanyang mga anak. Pero hindi niya inasahan na ang lalaki sa litrato ay bigla na lang lilitaw na parang isang bagyo sa kanilang tahimik na buhay. Siya nga, anak, mahina niyang sagot, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Pero kailangan muna naming mag-usap ni Mommy, okay? Dito lang muna kayo. Hinalikan niya sila sa noo at maingat na isinara ang pinto. Iniwan sila sa kanilang maliit at ligtas na mundo. Paglabas niya, ang bigat na nakaraan ay bumagsak sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa gitna ng kanyang sala, ang ama ng kanyang mga anak, ang lalaking minahal niya ng buong puso at siya ring dumurog nito. Bigla, bumalik ang lahat. Ang alaala ng isang umaga, 5 taon na ang nakalipas. Mag-isa siya sa banyong ito, nanginginig habang tinititigan ang 2 pulang linya sa pregnancy test. Ang takot. Ang pag-iisa. Ang sakit. Hinawakan niya ang cellphone, handa nang tawagan si Marco, handa nang sabihin sa kanya. Ngunit hindi niya itinuloy. Paano niya sasabihin sa lalaking ilang buwan ang hindi nagpaparamdam na magkakaanak sila? Paano niya ipipilit ang sarili sa isang taong malinaw na kinalimutan na siya? Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa takot, ang pagmamahal para sa mga buhay na nasa loob niya. Ipinangako niya sa kanyang sarili na palalakihin niya sila ng mag-isa. Poprotektahan niya sila sa sakit na idinulot ng sarili nilang ama. At ngayon, heto na ang sakit na iyon, nakatayo sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na naipon niya sa loob ng 5 taon. Naglakad siya papalapit kay Marco. Pinulot ni Marco ang mga papel mula sa sahig. Ang mukha niya ay puno pa rin ng hindi maipaliwanag na emosyon, pagsisisi, pagkalito, marahil ay takot. Iniabot niya ang mga ito kay Thea. Tinitigan ni Thea ang mga papel, ang annulment papers na simbolo ng katapusan. Pagkatapos ay tinitigan niya si Marco, ang mga mata niya ay matatag at hindi natitinag. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay walang bahid ng panginginig. Pirmahan ko na ang mga papel, pero may isang kondisyon. Nag-angat ng tingin si Marco. Ano? Huwag ka nang magpapakita sa mga bata. Kailanman, sabi ni Thea. Hindi nila kailangan ng isang ama na bigla na lang lilitaw para guluhin ang mundo nila. Hindi nila kailangan ng sakit ng ulo. Kaya pirmahan ko ito at pagkatapos, umalis ka na sa buhay namin. Para sa kapakanan nila. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marco. Isang bahagi niya ang gustong maawa, ngunit nanaig ang ina sa loob niya. Hinawakan ni Marco ang mga papel ng mahigpit. Tumingin siya sa mga ito, ang tiket niya patungo sa buhay na gusto niya kasama si Katrina. Pagkatapos, ang tingin niya ay napunta sa nakasarang pinto ng silid kung nasaan ang kanyang mga anak.
Isang katahimikan ang bumalot sa kanila, isang katahimikan na mas maingay pa sa sigawan. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag dito. Ang tunog ng pinupunit na papel. Napatingin si Thea sa mga kamay ni Marco. Dahan-dahan niyang pinupunit ang annulment papers. Bawat piraso, bawat punit, ay parang isang deklarasyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga mata niya ay nanlalaki habang ang mga piraso ng papel ay isa-isang nalalaglag sa sahig, na parang nyebe sa isang malamig na gabi. Nang matapos siya, binitiwan niya ang mga kapiraso. Tumingin siya ng diretso kay Thea, ang mga mata niya ay hindi na nalilito. Sa halip, mayroon itong isang bagong determinasyon na ngayon lang nakita ni Thea. "I'm not going anywhere," sabi ni Marco, ang boses ay matatag at pinal. "I'm staying." Ang unang gabi ni Marco Imperial sa bahay ni Althea ay ang pinakamahabang gabi sa buong buhay niya. Nakahiga siya sa isang lumang sofa sa sala, ang likod ay nananakit at ang isip ay hindi mapakali. Ang amoy ng lumang kahoy at bulaklak ng sampagita mula sa hardin ay iba sa amoy ng leather at mamahaling pabango na sanay siya sa kanyang penthouse sa Makati. Dito, ang tanging ingay ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang tunog ng electric fan. 1,000,000 milya ang layo mula sa syudad, 1,000,000 milya ang layo mula sa buhay na akala niya ay perpekto. Hindi siya nakatulog. Bawat minuto ay iniisip niya ang mukha ng dalawang bata. Miguel at Luna. Ang kanyang mga anak. Ang salitang "Daddy" ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip na parang sirang plaka. Kinabukasan, nagising siya bago pa man tumilaok ang mga manok. Mayroon siyang plano. Isang simpleng plano. Kung gusto niyang patunayan kay Thea na seryoso siya, kailangan niyang magsimula sa maliliit na bagay. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang maging bahagi ng kanilang buhay. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Naisip niyang ipagluto sila ng almusal. Isang grand gesture. Binuksan niya ang ref, ang laman nito ay mga gulay, itlog, at ilang piraso ng hotdog. Simple. Okay. He can handle this. Sa isip niya, madali lang ang magluto ng sinangag at hotdog. Ngunit 10 minuto pa lang ang lumilipas, ang kusina ay napuno na ng itim na usok. Ang kanin na dapat ay sinangag ay naging tutong. Ang hotdog ay sunog sa labas at hilaw sa loob. Ang amoy ng sunog na pagkain ay kumalat sa buong bahay. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Thea, gulat na gulat. Nang makita niya ang eksena sa kusina, si Marco na may hawak na sandok, ang kawali na umuusok, at ang kalat sa lamesa, hindi ito nagalit. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Isang buntong hininga na puno ng pagod na para bang sinasabing, isa ka pa talagang problema. Walang imik, kinuha nito ang kawali mula sa kanya, itinapon ang sunog na pagkain at nagsimulang maglinis. Si Marco ay naiwang nakatayo sa gilid, pakiramdam ay mas inutil pa siya kaysa dati. Ang isisi na kayang magpatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya ay hindi man lang marunong magluto ng almusal. Pagkatapos ng tahimik at awkward na almusal na inihanda ni Thea, lumabas ang mga bata sa hardin. Sumunod si Marco, desperadong makahanap ng paraan para makabawi. Nakita niya si Migs na sinusubukang abutin ang isang duya na masyadong mataas. Si Luna naman ay naglalaro sa buhangin. Huminga siya ng malalim at lumapit. "Gusto niyo bang maglaro?" tanong niya, medyo alanganin. Nagkatinginan muna ang dalawang bata, pagkatapos ay tumingin sila sa kanilang ina na nakatayo sa may pinto. Nakita ni Marco ang bahagyang pag-aalala sa mukha ni Thea, ngunit pagkatapos ay marahan itong tumango, na parang nagbibigay ng pahintulot. Iyon lang ang kailangan ng mga bata. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanilang mga mukha. "Opo, Daddy." "Habulan tayo," sigaw ni Migs. Habulan. Isang laro na hindi na niya nilalaro mula pa noong bata siya. Ngunit nang makita niya ang purong tuwa sa mga mata ng kanyang mga anak, parang may isang bagay na nagbago sa loob niya. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling coat, inilapag ito sa isang upuan at ngumiti. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa araw na iyon. "CJ, handa na ba kayong mahuli ng Daddy?" Ang sumunod na kalahating oras ay puno ng tawanan at sigawan. Hinabol ni Marco sina Migs at Luna sa paligid ng maliit na hardin.
Nadapa siya sa damuhan, gumulong kasama nila, at nakalimutan niya na siya si Marco Imperial, ang si. Sa sandaling iyon, siya lang si Daddy, isang lalaking tumatawa ng malakas habang sinusubukang abutin ang kanyang magagalaw na anak. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood sila ni Thea. Nakakrus ang kanyang mga braso, ang mukha ay seryoso. Ngunit sa likod ng pader na iyon, ang puso niya ay nakakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pamilyar na kirot. Nakikita niya sa mga mata ng mga bata ang kaligayahan, at nakikita niya sa mga mata ni Marco ang isang kislap ng lalaking minahal niya, noon ang lalaking kayang tumawa na parang walang bukas, bago pa ito lamunin ng ambisyon at ng malamig na mundo ng Makati. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Ito ay isang laro lamang. Isang palabas. Samantala, sa hardin, pagod na umupo si Marco sa damuhan, karga-karga si Luna habang si Migs naman ay nakahiga sa kanyang tabi. Humihingal siya, ngunit ang puso niya ay puno ng isang kakaibang saya. "Daddy, you're so slow," biro ni Migs, tumatawa. "Siyempre, para mahabol niyo ako," sagot ni Marco, ginugulo ang buhok ng anak. Sa gitna ng masayang sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Ang pamilyar na tunog ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakita niya ang pangalan ni Katrina. Agad siyang tumayo at lumayo ng kaunti, sapat na para hindi marinig ng mga bata. May kung anong kaba sa kanyang dibdib. "Marco, ano na?" bungad ni Katrina, ang boses ay iritado. "It's been a day. Nasaan ka na ba? Did you get her signature?" Napatingin si Marco sa kanyang mga anak na ngayon ay naglalaro na ulit. Pagkatapos ay napatingin siya sa bahay, kung saan alam niyang nakatingin si Thea. "Katrina, listen." Simula niya, naghahanap ng tamang salita. "There are complications." "Complications? What complications?" "Marco, she's just a simple woman from the province." Huwag mong sabihing nagdadrama na naman siya. Ang paraan ng pagsasalita ni Katrina tungkol kay Thea ay biglang nagdulot ng inis kay Marco. "It's not that simple. I need more time." "Time? For what?" "Marco, we have plans. Our future." "Huwag mong hahayaang sirain ang nakaraan mo ang lahat ng ito," sigaw ni Katrina sa kabilang linya. "I'll handle it," mariing sabi ni Marco, kahit siya mismo ay hindi sigurado kung paano. "Just give me a few days." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Katrina, ang puso niya ay bumibilis. Paglingon niya, nagtama ang kanilang mga mata ni Thea. Nakatayo ito sa may pinto, ang mukha ay mas malamig pa kaysa kanina. Malinaw na narinig nito ang bahagi ng usapan. Gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Nagpasya si Marco na hanapin ang isang bagay na makakatulong sa kanya na maintindihan ang mga taon na nawala. Sa isang maliit na aparador sa sala, nakita niya ang isang kahon. "LV Alaala" ang nakasulat dito. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Ang laman nito ay parang mga saksak sa kanyang puso. Nandoon ang unang pares ng sapatos ni Migs at Luna. Ang kanilang mga unang damit. Isang lock ng buhok mula sa kanilang unang gupit. At sa ilalim ng lahat, may isang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato. Mga litrato ng ultrasound. Dalawang maliliit na tuldok sa isang madilim na screen. Ang sumunod na litrato ay si Thea, nakahiga sa hospital bed, pagod ngunit nakangiti, may dalawang sanggol sa kanyang mga braso. Mag-isa siya sa litrato. Walang Marco sa tabi niya. Habang tinitingnan niya ang mga litrato, isang alon ng pagsisisi ang rumagasa sa kanya, napakalakas, na halos hindi siya makahinga. 5 taon. 5 taon ng mga unang ngiti, unang hakbang, unang salita, lahat ng iyon ay pinalampas niya. Hindi niya namalayan ang mga luhang nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, pumapatak sa mga litratong hawak niya. Isang anino ang tumabon sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo doon si Thea, ang mukha ay hindi mabasa. Nakita nito ang kahon, ang mga litrato, at ang mga luha sa kanyang mga mata. Naghintay si Marco na may sabihin ito. Isang sigaw. Isang sumbat. Kahit ano. Ngunit ang sinabi ni Thea ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw.
Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay walang buhay, ang boses ay malamig at puno ng pinalidad. Huli na para dyan, sabi nito. 5 taon kang huli, Marco. Sa tuktok ng Imperial Tower sa Makati, ang buong syudad ay parang isang kumikinang na dagat ng mga ilaw sa paanan ni Katrina Salvador. Nakatayo siya sa harap ng malaking salaming bintana ng opisina ni Marco, ang opisina ng si. Ang kanyang opisina, sa hinaharap. Ang manipis at mamahaling seda ng kanyang bestida ay dumadampi sa kanyang balat, ngunit ang pakiramdam sa loob niya ay mas matigas pa sa bakal. Ibinaba niya ang kopita ng red wine at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang magandang babae. Isang matagumpay na babae. Isang babaeng malapit nang makuha ang lahat. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng mga iyon ay mayroong apoy. Isang apoy na 5 taon na niyang pinapaningas. Ma'am Katrina, sabi ng isang boses mula sa likod. Ang kanyang personal assistant, si Rina. Ito na po ang report na pinapakuha ninyo. Inabot ni Rina ang isang brown envelope. Kinuha ito ni Katrina nang hindi lumilingon. Thank you, Rina. You may go. Nang mag-isa na lang ulit siya, binuksan niya ang envelope. Sa loob ay mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Marco, tinatanggal ang kanyang coat sa hardin. Si Marco, tumatawa habang hinahabol ang 2 bata. Si Marco, nakaupo sa damuhan, may kargang isang batang babae. At si Althea, nakatayo sa bintana, pinapanood silang lahat. Isang pamilya. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Katrina. Hinigpitan niya ang hawak sa mga litrato, halos malukot ang mga ito sa kanyang mga kamay. Complications. Iyon pala ang key complications. Mga anak. Ang inis na naramdaman niya kanina sa telepono ay bumalik, mas matindi, mas nakakalasong. Ang plano niya ay perpekto. Ang lahat ay naaayon sa kanyang gusto. Ang pag-akit kay Marco, ang pagpapakita sa kanya ng isang mundo na puno ng kapangyarihan at karangyaan, ang pagtulak sa kanya na hiwalayan na ang asawang matagal na niyang tinalikuran, lahat ay bahagi ng isang grand design. At ang babaeng iyon mula sa probinsya, ang babaeng dapat ay isang pirma na lang ang katapat, ay biglang nagkaroon ng alas. 2 alas. Pumunta siya sa kanyang mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, isang numero na sa ulado niya. Sumagot ito sa unang ring. Isang garalgal na boses ng isang matandang lalaki. Nakuha mo na ba ang mga litrato, iha? Tanong ng lalaki. Opo, tito, sagot ni Katrina, ang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. At tama po kayo. May mga anak sila. Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. Isang malaking problema yan sa plano. Hindi po, tito, mariing sabi ni Katrina, ang tingin ay bumalik sa kumikinang na syudad sa labas. This doesn't change anything. It only makes the victory sweeter. Naglakad siya pabalik sa bintana, ang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga. He's wavering. Nararamdaman ko. Pero hindi ako papayag. Ang tagal na nating hinintay ito. Babagsak ang mga imperial, tulad ng ginawa nila sa pamilya natin. Tulad ng ginawa ng ama niya kay Papa. Ang alaala ay bumalik, malinaw at masakit. Ang kanyang ama, si Iking Salvador, isang matalinong negosyante na natalo sa isang maruming laro sa corporate world. Ang ama ni Marco, ang matandang imperial, ang walang awang nagpabagsak sa kanila. Naalala niya ang gabi na umuwi ang kanyang ama, talunan, wasak ang pagkatao. Ang gabi na nawala sa kanila ang lahat. Ipinangako niya sa sarili niya noon. Babawiin niya ang lahat. Double. Triple. Kahit anong mangyari, bulong ni Katrina, ang boses ay puno ng lason at pangako. Aagawin ko ang lahat sa kanya. Ang kumpanya. Ang pangalan. At kahit ang pamilyang pilit niyang binubuo. Ano ang gagawin mo? Tanong ng kanyang tito. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Katrina. Isang ideya na mapanganib, ngunit epektibo. Sometimes, if you want to remind a man what he's about to lose, you have to show it to him right in front of his face. Pagkababa ng tawag, mabilis siyang kumilos. Tumingin siya sa kanyang computer at nag-book ng isang flight.
Hindi mas maganda ang mag-drive. Mas may drama. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang broker. Nagbigay siya ng isang utos na magpapabagsak sa stock value ng Imperial Holdings sa pagbubukas ng merkado kinabukasan. Isang maliit na sabotahe. Isang patikim sa kung ano ang kaya niyang gawin. Nang matapos ang lahat, sumandal siya sa upuan ni Marco. Inikot niya ito para humarap sa pinto, na para bang siya na ang reyna sa kastilyong ito. Kinuha niya ang isa sa mga litratong kuha ng Kideth. Ang litrato ni Marco, Thea, at ng dalawang bata. Isang masayang pamilya. Umiti siya, isang ngiti na nakakakilabot. Let's see if your little family can save you now, Marco, bulong niya sa hangin. Hinawakan niya ang kanyang porse at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Oras na para bisitahin ang Tagaytay. Ang mga salitang binitiwan ni Thea kagabi, 5 taon kang huli, Marco, ay nakabitin pa rin sa hangin kinabukasan. Ang almusal ay puno ng katahimikan. Si Marco ay halos hindi makatingin sa kanya, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Si Thea naman ay nagkunwaring abala sa pag-aasikaso kina Migs at Luna, ngunit ang totoo, ang isip niya ay lumilipad. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Ang makita si Marco na nasasaktan kagabi habang tinitingnan ang mga litrato ng mga bata ay nagdulot ng isang maliit na kirot sa kanyang puso. Ngunit mabilis itong napalitan ng pader na 5 taon niyang binuo. Hindi ganoon kadali. Hindi pwedeng isang gabi lang ng pagluha ay mabubura na ang 5 taon ng pag-iisa at pagtitiis. Pagkatapos ng almusal, habang naglalaro ang mga bata sa sala, nagpasya siyang kausapin si Marco. Kailangan nilang maging malinaw. Marco, simula niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Kailangan mong umalis. Nag-angat ng tingin si Marco, ang mga mata ay puno ng pakiusap. There, please just give me chance. A real chance. Isang pagkakataon para saan, mariin niyang tanong. Para saktan ulit kami? Para lituhin ang mga bata? Nakikita ko sila, Marco. Masaya sila na nandito ka. Pero paano kapag umalis ka na? Paano kapag nagsawa ka na sa paglalaro ng tatay-tatayan at bumalik ka na sa babae mo sa Makati? Bago pa man makasagot si Marco, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Nagkatinginan sila. Hindi sila nag-i-expect ng bisita. Dahan-dahang lumakad si Thea papunta sa pinto. Pagbukas niya nito, isang babae ang tumambad sa kanya. Isang babaeng parang hinugot mula sa isang fashion magazine. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mukha ay puno ng mamahaling makeup. Ang bango ng pabango nito ay tila sumasakop sa simpleng amoy ng kanyang bahay. Si Katrina Salvador. Nakita niya ang babae sa mga business magazines na kasama ni Marco. Ang babaeng ipapalit sa kanya. Isang matamis ngunit mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Katrina. So, this is the place, sabi nito, ang tingin ay sinusuri ang kabuuan ng bahay ni Thea, mula sa lumang sahig hanggang sa yaring kamay ng mga kortina. May pangungot siya sa kanyang mga mata. How rustic. Sino ka? Tanong ni Thea, kahit alam na niya ang sagot. Oh, where are the manners? Sabi ni Katrina, inilahad ang kamay na may perpektong manicure. I'm Katrina. Marco's fiance. Ang salitang fiance ay parang isang sampal sa mukha ni Thea. Hindi niya pinansin ang inilahad na kamay. Anong kailangan mo? Sa sandaling iyon, lumitaw si Marco sa likod niya. Katrina! What are you doing here? Tanong ni Marco, ang boses ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Ang ngiti ni Katrina ay lalong lumawak nang makita si Marco. Naglakad ito papasok na para bang pag-aari nito ang lugar. Lumapit ito kay Marco at kumapit sa braso nito. I was worried, baby. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. I had to see for myself what was taking you so long. Ang tingin ni Katrina ay napunta sa 2 bata na ngayon ay nakatayo sa likod ni Thea, nagtataka sa bagong dating. Ang matamis na ngiti ni Katrina ay naglaho, napalitan ng isang napakalamig na ekspresyon. Tiningnan niya ang mga bata mula ulo hanggang paa, na parang mga dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Humarap siya kay Marco, ngunit ang mga salita niya ay malinaw na para kay Thea. Ang boses niya ay kunwaring puno ng pag-aalala, ngunit may nakatagong lason.
Marco, baby, I knew it, sabi niya, ang boses ay tumataas. Sinasabi ko na nga ba? She's using these kids to trap you. Itinuro niya sina Migs at Luna. Para makuha niya ang pera mo. Is that it, Althea? Magkano? How much do you want para palayain mo na si Marco? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Thea. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang pinakamamahal na mga anak, tinawag na pain, isang paraan para makakuha ng pera. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang dibdib. Ngunit ang mas masakit pa ay ang katahimikan ni Marco. Nakatayo lang ito doon, nakatingin kay Katrina, gulat, hindi makapagsalita. Hindi siya agad na ipagtanggol. Sa isip ni Thea, ang kanyang katahimikan ay isang uri ng pagsang-ayon. Tinulak ni Thea ang mga bata sa likod niya, pinoprotektahan sila mula sa tingin ni Katrina. Hinarap niya ang dalawa, ang pader na binuo niya sa loob ng 5 taon ay gumuho, at ang lumabas ay purong sakit at pagkaduro. Get out, bulong niya. What? Tanong ni Katrina, nagkukunwaring hindi narinig. Sabi ko, lumabas kayo, sigaw ni Thea, ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata niya ay puno ng luha ng pagtataksil. Tama na. Kung ito ang tingin ninyo sa akin, sa mga anak ko mas mabuting umalis na kayong dalawa. Thea, wait, let me explain ni. Desperadong sabi ni Marco, sa wakas ay nakakilos. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Thea. Umiwas si Thea na parang napapaso. Explain what, Marco? Natama siya. Naisa lang akong desperadang babae na ginagamit ang sarili kong mga anak. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuho sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang kanyang buong katawan. No, Thea, that's not true. Don't think that, sigaw ni Marco, sinusubukang lumapit ulit, ngunit sa bawat hakbang niya, umaatras si Thea. Tumingin si Thea sa kanya, ang puso ay basag na basag. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Marco, ngunit nakita rin niya ang babaeng nakakapit sa braso nito. Nakita niya ang buhay na pinili nito. Ang buhay na walang puwang para sa kanya at sa kanilang mga anak. Lahat ng pag-asa na unti-unting umusbong sa puso niya sa loob ng nakaraang 2 araw, ang pagtawa nila sa hardin, ang luha ni Marco habang tinitingnan ang mga litrato, lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. Nag-ipon siya ng lakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay naging blanko, walang emosyon. Ito na ang katapusan. Umalis ka na, Marco, sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas masakit pakinggan kaysa sa kanyang mga sigaw. Kuhanin mo na siya at umalis na kayo. At huwag na huwag ka nang babalik. Bumaling siya at dinala ang kanyang mga umiiyak na anak papasok sa kanilang silid, hindi na lumingon pa. Isinara niya ang pinto ng may kalabog na yumanig sa buong bahay. Sa labas, sa sala, naiwan si Marco na nakatayo, parang binagsakan ng langit at lupa. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Iyon na ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Katrina, na ngayon ay may isang munting ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, nakita ni Marco ang lahat ng malinaw. Ang pagdating ni Katrina. Ang kanyang mga salita. Ito ay isang kalkuladong pag-atake. Isang sabotahe. Get out, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Nagulat si Katrina. What? Marco, I'm just trying to help you. I said, get out, sigaw niya, ang galit ay sumabog mula sa kanyang dibdib. Tinanggal niya ang pagkakahawak ni Katrina sa kanyang braso. Takot ang gumuhit sa mukha ni Katrina. Hindi pa niya nakitang ganito kagalit si Marco. Mabilis siyang umatras at lumabas ng bahay. Ngayon, mag-isa na lang si Marco sa sala, napapaligiran ng mga piraso ng kanyang winasak na pag-asa. Lumakad siya papunta sa pinto ng kwarto ni Thea. Kumatok siya. Thea, please. Let's talk. Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-iyak ng kanyang mga anak sa loob. Sinubukan niya ulit. Thea. Ang katahimikan sa kabilang panig ng pinto ay mas masakit pa sa 10,000 sumbat. Dahan-dahan siyang umatras. Napatingin siya sa labas. Ang dating maaraw na kalangitan ay biglang binalot ng madidilim na ulap. Nagsimulang pumatak ang ulan,
Una ay mahina, pagkatapos ay lumakas, na parang nakikidalamhati sa kanya. Lumabas siya ng bahay at tumayo sa ilalim ng ulan, hinahayaan ang malamig na tubig na basain ang kanyang damit, ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Nawala na. Nawala na ang lahat. Ang babaeng mahal niya ay nasa likod ng isang nakasarang pinto. Ang mga anak na kakakilala pa lang niya ay umiiyak dahil sa kanya. At ang babaeng akala niya ay kanyang kinabukasan ay nagpakita ng tunay na kulay. Nakatayo si Marco sa gitna ng ulan, basang-basa, talunan at tuluyan ng mag-isa. Ang biyahe pabalik ng Makati ay isang malabong alaala na lang para kay Marco. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na buhos ng ulan sa windshield ng kanyang kotse at ang paulit-ulit na tunog ng nakasarang pinto sa kanyang isipan. Pagdating niya sa kanyang penthouse, ang karangyaan nito ay parang isang insulto. Ang malawak na espasyo, ang mga mamahaling kasangkapan, ang perpektong tanawin ng syudad, lahat ng ito ay walang buhay. Malamig. Walang kaluluwa. Taliwas sa maliit ngunit mainit na tahanan na iniwan niya sa Tagaytay. Umupo siya sa kanyang leather sofa, basang-basa pa rin. Ang mga salita ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. "She's using these kids to trap you." Ang paraan ng pagkakasabi niya, ang ngiti sa kanyang labi pagkatapos isara ni Thea ang pinto. May mali. Isang bagay na napakali. Noon, bulag siya sa paghanga kay Katrina. Nakita niya rito ang isang babaeng ambisyosa, matalino at perpektong kapareha para sa kanya. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, ang ambisyon na iyon ay tila may kasamang kalupitan. Ang talino nito ay tila may bahid ng panlilinlang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at private investigator, si David. "Dave, I need a favor." "A big one," sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. "I need you to dig up everything you can find on Katrina Salvador and her family. Everything. Past businesses, enemies, secrets. I want to know it all. And I need it yesterday." "Marco, what's going on?" nag-aalalang tanong ni David. "Just do it, Dave. Please." Habang naghihintay siya, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Lumakad siya ng pabalik-balik sa kanyang sala, na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Sinubukan niyang isipin ang lahat ng nangyari. Ang pagpipilit ni Katrina na hiwalayan na niya si Thea. Ang kanyang biglaang paglitaw sa Tagaytay. May pattern. May plano. At habang pilit niyang inaalala ang nakaraan, isa pang alaala ang biglang lumitaw, isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Ang gabing iyon. Ang gabing sinabi ni Thea na kinalimutan niya. Nasa isang bar siya. Kakatawag lang ng tita niya. "Marco, ang papa mo wala na siya." Ang mga salitang iyon ay nagpaguho sa kanyang mundo. Ang kanyang ama, ang matatag na haligi ng kanilang pamilya, ang lalaking tinitingala niya, ay biglang nawala. Nag-drive siya ng walang patutunguhan, ang mga luha ay bumabasa sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya kayang umuwi sa kanilang bahay. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina. At sa gitna ng kanyang kalituhan at sakit, isang lugar lang ang pumasok sa kanyang isip. Isang tao. Tagaytay. Si Thea. Naalala niya ngayon. Ang pagmamaneho niya sa dilim. Ang pagkatok niya sa pinto ni Thea. Ang pagbukas nito ng pinto at ang pag-aalala sa mukha nito nang makita siyang lasing at umiiyak. Hindi niya ito pinagsamantalahan. Niyakap niya ito. Umiyak siya sa balikat nito na parang isang batang nawawala. At si Thea, sa kabila ng kanilang mga problema noon, ay niyakap siya pabalik. Kinalma siya. Dinala siya sa loob. Sa gabing iyon, sa gitna ng pinakamalaking unos sa kanyang buhay, si Thea ang naging kanlungan niya. Siya ang nagsilbing liwanag sa kanyang kadiliman. At paano niya ito sinuklian? Kinalimutan niya. Kinalimutan niya ang gabing iyon dahil kasama nito ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ama. Hinarangan niya ang lahat, kasama na ang babaeng nag-iisang nagligtas sa kanya. Diyos ko, bulong ni Marco sa kanyang sarili, napasabunot sa kanyang buhok. Anong ginawa ko? Tumunog ang kanyang cellphone. Si David. Marco, nakuha ko na, sabi ni David, ang boses ay seryoso.
It's bad. Ang pamilya Salvador sila ang may-ari ng Salvador Enterprises. Ang kumpanyang pinabagsak ng ama mo 10 years ago. Sinasabing dahil doon, nag-suicide ang ama ni Katrina. Natigilan si Marco. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at bumalik sa daan patungong Tagaytay. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bagyo sa loob niya ay mas lalo pang lumalakas. Pagdating niya sa bahay ni Thea, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa labas. Ang kotse ni Katrina. Kumaripas siya ng takbo papasok. Hindi na siya kumatok. Naabutan niya si Katrina sa sala, kaharap si Thea. Si Thea ay nakatayo, pinoprotektahan ang mga bata sa likod niya. Thea, let's be reasonable, sabi ni Katrina, ang boses ay matamis na parang lason. I'm willing to give you generous amount. Is new house, new life. Just sign this paper and disappear from Marco's life. Hindi mabibili ng pera mo ang mga anak ko, matigas na sagot ni Thea. Lahat ng tao ay may presyo, umisi si Katrina. Pero hindi ang pamilya ko, isang boses ang nagsalita mula sa pintuan. Napalingon silang lahat. Nakatayo doon si Marco, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Marco, gulat na sabi ni Katrina. Naglakad si Marco papasok, ang bawat hakbang ay mabigat. Humarap siya kay Katrina, ngunit ang tingin niya ay hindi na ang tingin ng isang nagmamahal, kundi ang tingin ng isang kaaway. Salvador, sabi niya, binibigkas ang apelyido na parang isang sumpa. I know everything. Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay unti-unting naglaho. What are you talking about? Ang ama mo. Ang kumpanya ninyo. Ang plano mo, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit nakakatakot. You didn't want to marry me. You wanted to destroy me. Wasakain ang lahat ng itinayo ng ama ko, tulad ng inaakala mong ginawa niya sa pamilya mo. Natahimik si Katrina. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Nang makita niya ang pagkamuhi sa mga mata ni Marco, isang baliw na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na puno ng sakit at kabiguan. Sigaw niya, ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng galit. Ginawa ko nga. Sinira ng ama mo ang pamilya ko, kaya sisirain ko rin ang lahat ng mahalaga sa iyo, simula sa pamilyang pilit mong binubuo. Ang baliw na tawa ni Katrina ay umalinggaw-ngao sa loob ng maliit na sala, isang tunog na hindi nababagay sa tahimik na tahanan ni Thea. Nakatayo si Thea sa isang sulok, yakap-yakap sina Migs at Luna na kapwa umiiyak sa takot. Napanood niya ang buong pangyayari na parang isang pelikula. Ang pagdating ni Marco ang pagbubunyag ng katotohanan. Ang lahat ng galit niya kay Marco ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Si Marco naman, pagkatapos marinig ang pag-amin ni Katrina, ay hindi na nagpakita ng galit. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Katrina, hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong nasaktan din ng nakaraan. My father, he was ruthless in business, mahinang sabi ni Marco. But he never intended to destroy your father's life. I checked the records, Katrina. Binigyan niya ng offer ang papa mo para i-acquire ang company, para hindi siya malugi ng tuluyan. Pero tinanggihan ng ama mo. Pride. Natigilan si Katrina. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagtataka, ng pagtanggi. Sinungaling. I have the documents to prove it, sabi ni Marco. You spent your whole life hating key version of the story that wasn't true. Iyon ang huling salita na bumasag kay Katrina. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang paghihiganti na binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap, itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Tumawag si Marco sa security na ipinapunta niya kanina. Dumating sila at magalang na inalalayan si Katrina palabas. Wala na itong imik, ang mga mata ay blanko, isang babaeng winasak ng sarili niyang puot. Nang mawala na sila, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Naiwan silang tatlo. Si Marco, si Thea, at ang katotohanan na nasa pagitan nila. Dahan-dahang lumingon si Marco para harapin si Thea. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, pagsisisi, at isang bagay na hindi pa nakikita ni Thea dati, pagpapakumbaba.
Naglakad siya papalapit, ngunit huminto ng ilang talampakan ang layo, na parang natatakot na baka umatras ulit si Thea. Thea, simula niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat yon. Walang salita ang makakapagbura sa 5 taon ng pag-iisa mo, sa lahat ng sakit na idinulot ko. Napatingin si Thea sa sahig, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang puso niya ay magulo. Pero gusto kong malaman mo di. Pagpapatuloy ni Marco. Naalala ko na ang lahat. Ang gabing iyon. Ang pagkamatay ni Papa. Ang pagpunta ko rito dahil ikaw lang ang naiisip ko. Sa gitna ng pinakamadilim na sandali ng buhay ko, ikaw ang naging kanlungan ko. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko, ang kalimutan ang taong nag-iisang nagligtas sa akin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Thea. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik din sa kanya. Ang Marco na umiiyak sa kanyang mga bisig, mahina at wasak. Ibang-iba sa sihi na bumalik para hiwalayan siya. Inilabas ni Marco ang susi ng kanyang kotse mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa maliit na mesa. Aalis ako, sabi niya. Kung iyon ang gusto mo, hindi na ako babalik. Ang mahalaga, malayo na kayo sa panganib. Deserve ninyo ng kapayapaan. Deserve mo ng kapayapaan. Tinitigan ni Thea ang susi. Ang susi patungo sa kanyang kalayaan. Ang susi patungo sa buhay na gusto niyang ibalik, isang buhay na tahimik, isang buhay na wala si Marco. Ngunit gusto pa ba niya iyon? Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Nakatingin si Marco, hinihintay ang kanyang desisyon, ang kanyang hatol. Hinawakan ni Thea ang malamig na susi. Tumingin siya sa mga anak niya, na ngayon ay tumigil na sa pag-iyak at nakatingin sa kanilang dalawa. Nakita niya ang tanong sa kanilang mga mata. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco. Nakita niya ang lalaking nagkamali, ngunit isang lalaking nagsisisi at handang magbago. Isang lalaking, sa kabila ng lahat, ay ama pa rin ang kanyang mga anak. Dahan-dahan, ibinalik niya ang susi sa mesa. Isang maliit na hininga ng pag-asa ang kumawala kay Marco. Hindi ko sinasabing napatawad na kita, mahinang sabi ni Thea, ang boses ay matatag na ngayon. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Marami kang kailangang patunayan. Hindi sa akin kundi sa kanila. Itinuro niya sina Migs at Luna. Tumango si Marco, ang mga mata ay nagluluha sa pasasalamat. I know. At gagawin ko ang lahat. Araw-araw. Ilang buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay ginintuan habang lumulubog ito sa lawa ng Taal. Naglalakad ang isang pamilya sa dalampasigan. Si Marco, nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon, ay hawak ang kamay ni Thea. Sa unahan nila, naghahabulan sina Migs at Luna, ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Walang penthouse sa Makati. Walang board meetings. Ibinenta ni Marco ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya, pinanatili lang ang sapat para sa kanila. Ang kanyang focus ngayon ay iba na. Huminto sila para panoorin ang paglubog ng araw. Isinandal ni Thea ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Iniisip ko, bulong ni Thea. Kung magpapakasal tayo ulit, gusto ko simple lang. Dito lang sa Tagaytay. Ngumiti si Marco at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Thea. Kahit saan, basta kasama kita. At kung papalarin ulit tayo, baka pwede nating sundan ulit sina Migs at Luna. Isang pares pa ng kambal na babae, para may kalaro si Luna. Tumawa si Thea, isang tunog na matagal nang hindi narinig ni Marco. Huwag muna nating madaliin. Sa sandaling iyon, lumingon si Migs at tumakbo pabalik sa kanila. Daddy, uuwi na po ba tayo? Tanong nito, ang mga mata ay nagniningning. Tumingin si Marco kay Thea. Nakita niya sa mga mata nito ang pagmamahal, ang pagtitiwala, at ang pangako ng isang kinabukasan na binuo mula sa mga pira-piraso ng nakaraan. Ngumiti si Thea at tumango. Humarap si Marco sa kanyang anak, ang puso niya ay puno ng kapayapaan at kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Anak, sagot niya, ang boses ay buo at puno ng kasiguraduhan. Uwi na tayo. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Marco at Althea. Mula sa aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pag-iyak,
pagngiti, at sa bawat tibok ng puso sa paglalakbay ni Marco, Dea, at ng kanilang mga anak. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko rin ang bigat ng kanilang mga pinagdaanan. Naramdaman ko ang sakit ng isang pagkakamali at ang hirap ng pagpapatawad. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang walang kapantay na lakas ng pag-ibig ng isang pamilya. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pag-iibigang sinubok ng panahon. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto. Ito ay may mga lamat, may mga sugat, at may mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay tungkol sa paghilom, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at sa paghahanap ng lakas upang magpatawad, hindi lamang para sa taong nagkasala, kundi para na rin sa sarili nating kapayapaan. Ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan, ngunit ito ay laging maaaring buuin muli sa pamamagitan ng pag-unawa at walang katapusang pagmamahal. Sana po ay may naiwan na aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang kwento ni Marco, Dea, Migs at Luna. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ano ang aral na inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais ko pong mabasa ang bawat isa. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwento.